Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Siddhaswarupananda Paramahamsa Dinamine Bhaj Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Rama Hare 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 Bol. Magandang buhay po sa ating lahat. Ngayon po tayo po ay muling magkakaroon ng talakayan. At ang pamagat po, ang topic po natin ngayon ay ang puwersa ng material na kabutihan, kapusukan, at kamangmangan. Ang puwersa ng modes of nature. Okay. So, ito po ay pagpapatuloy ng ating nakaraang pagtalakay kung saan ang topic po noon ay ang tatlong lubid ni Maya o ng illusory energy. So, sa topic po natin na yun, sa nakaraan, ay ipinakita ko sa gamit ang Bhagavad Gita, ang banal na scripture na Bhagavad Gita, at ang mga mensahe ng mga tunay na spiritual master. Ipinakita na tayo, habang tayo narito sa material na mundo, umiiral tayo dito sa material na kalikasan, tayo ay natatali sa mga gawain dito na inaakala natin na magbibigay sa atin ng kaligayahan. At itong mga gawain na to ay nasa impluensya ng tatlong puwersa na ito ng kalikasan, ang puwersa ng kabutihan, material na kabutihan, material na kapusukan, at material na kamangmangan. Dahil po tayo ay tumanggi na gampanan ang ating tunay na gampanin bilang mga maliliit na anak ng Diyos. Ang tangi po nating gawain, gampanin, ay magmahal, magsilbi sa Diyos. Tumatanggi po tayo sa ating natural na gawain na ito. Tayo po ay masisilid, malalagay, mapupunta sa isang dimension kung saan malaya tayo na magsusubok na gawin yung hangarin natin na maging maligaya nang hiwalay sa pagsisilbi sa Diyos. Nakalimutan po natin, sa tulong din po ng ang Diyos, makalimutan natin ng tunay nating gawain na magpapaligaya sa atin. Ang normal, natural nating gawain na magiging maganda tayong, nasa magandang kalagayan, ay yung magmahal sa Kanya. So ilalagay, kakailanganin po ng lugar kung saan atin pong masusubukan yung ating ambisyon na maging enjoyer, maging peking Panginoon. Doon po sa spiritual na dimension, ulitin ko po, lahat pong nanaroon
ay masayang-masaya na gumaganap sa kanilang gawain na magmahal sa Diyos. Tayo po ay ayaw gumawa ng ganon. Okay? Gusto nating humiwalay sa Diyos. Hindi tayo pwede doon So, kailangan merong dimension na paglalagyan tayo. Kasi po eternal tayo Patuloy tayong mabubuhay, wala tayong kamatayan. So, hindi tayo pwede doon. So, kailangan merong lokasyon. So, tayo ay makapamumuhay na hiwalay sa kagustuhan ng Diyos. Ito nga po yung material na mundo na ito. Po. So, sa tulong po ng Vedic literature, inilalarawan, ipinapaliwanag ang kalagayan natin dito sa mundo na ito. Isa ito sa natatanging katangian. Isa ito sa maraming natatanging katangian ng Vedic literature, ng Vedic scriptures, kung saan ipinapaliwanag ng Vedic scripture ang nangyayari o paano gumagalaw, umiiral itong material dimension, material world. Pinapaliwanag sa Vedic scripture kung ano ang mangyayari sa atin kapag tayo ay narito sa material dimension, hiwalay sa spiritual dimension. Habang narito tayo sa material dimension, meron tayong hangarin na mag-enjoy. Ang material dimension ay maglaladlad sa atin ng mga pagpipilian natin na aakalain natin na magbibigay sa atin ng kaligayahan. At ito nga itong pagpipilian natin na ito, choices natin na ito, na ipipresenta sa ating material nature, ito yung gawain na nasa impluensya ng puwersa ng kabutihan, puwersa ng kapusukan, at puwersa ng kamangmangan. Ang material ng mundo ito ay mag-aalok sa atin. Hey, tikman mo to. Okay? Itong klase na ganitong buhay, ganitong gawain, ganitong magpapaligaya sa iyo. Tikman mo to. Sa oras na tayo ay kumagat sa inihahandog sa atin ng material nature. Okay. Na mayroong ganitong hinahandog sa atin na mga pagpipilian. Oras na kumagat tayo, mapapailalim tayo sa mekanismo na anumang ng sistema, kung ano man ang meron sa ganung puwersa. Mapapailalim tayo doon. Matatangay na tayo doon. So, sa Vedic scripture, ipinapaliwanag ang pag-function ng material dimension na nakabase sa tatlong modes na ito, sa tatlong puwersa na ito. May mga puwersa rito
kung saan tayo ay ma-impluensyahan, tayo ay mapapailalim. Tayo ay spiritual na nilalang. Spiritual tayong nilalang. Ito yung ating tunay na pagkatao. Ito yung ating identity. Wala tayong anumang kinalaman sa mundong ito na material. Wala tayong kinalaman. Subalit, dahil sa pagtanggi nating gumanap sa ating natural na spiritual na gawain, dito tayo lalaglag sa sitwasyon, sa kondisyon, sa kalagayan, kung saan aakalain natin na yung magawain dito sa mundo na ito na material ay yun yung ating natural na gawain. Gawain na iniisip natin na magpapaligaya sa atin, magbibigay sa atin ng fulfillment. Pero sa katotohanan, kailanman hindi ito magbibigay sa atin ng tunay na hinahanap natin na fulfillment. Pero dahil ayaw nating gumanap sa ating tunay na gampanin, ito yung kalalagyan natin. Ito yung kondisyon na ating gagalawan. Ito yung kondisyon na ating gagalawan. At aakalain natin na ito na yung buhay natin. So, sa Vedic scripture po, gaya po ng pinaliwanag po nung nakaraan, meron po sa Bhagavad Gita, sa chapter 14, text 9, ang material na kalikasan ay binubuo ng tatlong mode o katangian. Ito nga po yung kabutihan, kapusukan, kamangmangan. O matipunong Arjuna, kapag ka ang eternal na buhay na nilalang ay naugnay sa material na mundo, siya ay nakukondisyon ng tatlong ito. Okay. Bhagavad Gita po, chapter 14, text 5. Ayan po. Unawain po natin na ang mundo na ito na material ay binubuo ng tatlong pwersa, tatlong mode, tatlong impluensya. Nga po yung kabutihan, kapusukan, at kamangpangan. Ito yung gumagalaw dito na impluensya. Okay? At tayo, sa pag-alis natin sa impluensya na spiritual, tayo ay mapapailalim sa tatlong ito na pwersa. Ito yung mag-impluensya po sa atin. Dito tayo mapapailalim. So, sa Bhagavad Gita rin po, sa chapter 14 pa rin mo, sa text 9. Okay? Sabi po ng kataas-taasang Panginoong Krishna. O anak ni Bharat, si Arjuna. Ito po ay salita ni Panginoong Krishna kay Arjuna, sa kanyang disciple na si Arjuna. Sa puwersa ng kabutihan, makokondisyon ang isang tao sa kaligayahan. Sa kapusukan naman, makondisyon ang isang tao sa gawaing may ibibigay na kasiyang material. At sa kamangmangan, kung saan matatakpan ang karunungan ng isang tao, matatali siya sa kahangalan o kawalan ng katinuan. Ulitin ko po.
O anak ni Bharat Arjuna, sa puwersa ng kabutihan, makukondisyon ang isang tao sa kaligayahan. Sa kapusukan, makukondisyon ang isang tao sa gawaing maibibigay na kasihang material. At sa kamangmangan, kung saan matatakpan ang karunungan ng isang tao, matatali siya sa kahangalan. Pag pinili po natin na umalis sa ilalim ng pagmamahal ng Diyos, mapupunta po dito sa material dimension na bahagi po ng creation ng Diyos, okay, na nakalaan sa mga tumatalikod na anak niya, kamukha po natin. Tayo ay makukondisyon, mapupunta sa isang kondisyon na nasa impluensya ng material na kabutihan, material na kapusukan, at material na kamangmangan. Mapapailalim po tayo sa impluensya nito, ng puwersa na ito na material. Makakalimutan po natin ang ating spiritual na pag-iral. Makukondisyon po tayo, masasanay po tayo. Malagay tayo sa ganitong kondisyon, sa ganitong kalagayan, at masasanay tayo sa ganitong sitwasyon. Naakalain natin, ito na yung buhay natin. Ito na yung normal sa atin. Magugustuhan na natin. At hindi na natin iisipin na may iba pang buhay na mas masarap. Subalit po, sa awa pa rin po ng Panginoon Diyos, bagamat tayo ay padadamahin niya, pasasakayin niya sa kondisyon na akalain natin na ito na yung magpapaligaya sa atin. Magbibigay pa rin siya ng paraan. Gagawa siya ng paraan na magising tayo, mamula tayo sa katotohanan na, hey, hindi iyan ang tunay mong buhay. Hey, hindi iyan ang magbibigay sa iyo ng hinahanap mo na kaligayahan. Tayo po ay eternal na nilalang. Spiritual po tayo. Pansamantala lamang po tayong narito sa material na katawan. Sa kondisyon po natin dito sa mundo na ito, masisira at masisira, mamamatay at mamamatay yung katawan na ito. Iiwan natin ito. Tapos po may iba na naman tayong katawan. Yung katawan natin na ito, ba't iba-iba po tayo ng katawan? Okay? May katawang lalaki, may katawang babae, may katawang hayop, may katawang may sakit, sakitin, may katawang maganda, malakas. Ito po ay dulot ng mga pagpili natin sa mga ino-offer sa atin ng material na mundo na ito. Meron siyang inihahandog na kakagatin natin, igagrab natin. Marami siyang ihahandog. Okay?
Sa mga pagpili natin na yon, mapapailalim tayo sa iba't ibang sistema ng buhay dito sa mundo na ito. Okay? At sa mga pagpili natin na yun, magbibigyan ulit tayo ng iba't ibang uri ng material na katawan base dun sa mga pinili natin. Sa anumang katawan na yon na ibibigay sa atin ng kalikasan na nakabase sa ating mga pinili, ating mga desire. Okay? Bawat katawan ay mayroon tayong matitikman na material na enjoyment. Lahat ng katawan na yan. Subalit, yung mga material na enjoyment na yun, hindi magpapaligaya sa atin. So, ang tagal na po nating narito sa material na pag-iral na ito, iba't ibang katawan na yun na napasukan natin, iba't ibang kaligayahang material na yun natikman natin. Sa kalaunan po, darating po tayo, maaring mga tagal, napakatagal, sobrang tagal. Darating tayo sa mamumula tayo na hindi ako maligaya. Hindi ako maligaya. Paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na lang itong nangyari na to. Iba't ibang katawan. Material enjoyment. Hindi tayo liligaya. Hindi ka liligaya. Yan po yung katotohanan. Napagdaanan na po natin yan. Subalit hindi natin napipick up. Hindi natin nakikita. Dahil nalulukuban nga po tayo ng impluensya ng puwersa na ito ng material na mundo. Maliban na lang kapag po tayo ay nakatagpo ng representative ng Diyos, ng spiritual master. Isang personalidad na hindi kontrolado ng material na mundo. Hindi nasa impluensya ng puwersa ng material. Malayang spiritual na lang. Hindi taga rito, kundi taga spiritual world. Sa tulong niya, mapapaliwanagan niya tayo kung ano yung tunay nating kalagayan dito sa mundo na ito. Mapaliwanag niya yung ating natural na posisyon, natural na pagkatao, tunay na pagkatao. Ano na nangyayari sa atin dito? Paano tayo ay nakukulong sa impluensya ng mundo na ito? Sa tulong ng tunay na spiritual master. Meron pong Vedic scripture, pero kakailanganin po natin ng buhay na spiritual master para magpaliwanag kung ano talaga nilalaman ng Vedic scripture, no, ng anumang tunay na scripture. At bibigyan tayo ng spiritual master ng proseso kung saan makikita natin yung tunay nating kalagayan sa mundo na ito. Tunay na kakailanganin natin. Napakatindi ng pangailangan natin sa isang buhay na spiritual master na magmumulat sa ating spiritual na paningin. Para maunawa natin ang aktual nating sitwasyon sa mundo na ito. Makita natin
ang pagkabilanggo natin, pagkatali natin dito sa mundo nito, sa napakatagal ng panahon. So napakalakas ng puwersa ng material. Ang dimension na ito na material, ang lumalaganap dito, ang naghahari rito, ay pagkalimot sa Diyos. Pagkalimot sa ating espiritual na pagkatao. So talaga naman na mahirap makaalpas dito, makawala rito. Sa pagkakatali natin dito sa mundo nito. Dahil itong puwersa ng material nature, goodness, passion, ignorance, ito ay may puwersa, may kapangyarihan na kumbinsihin tayo na, hey, ito na yung hinahanap mo. Matindi yung tapal sa atin, takip sa atin ng ilusyon. Napaka-puwersa, napakalakas. Ikaw na nagniningning, bawat isa sa atin ay anak ng Diyos. Spiritual na lang. Isa kang nagniningning, napakaganda ng katangian mo bilang isang spiritual na anak ng Diyos. Subalit, hindi nagmamanifest, hindi nakikita ang iyong magagandang spiritual na katangian. Natatabunan, natatakban, nalulukuban. Pinag-aarian tayo ng impluensya ng material. Sa impluensya ng material, bumaba yung ating taste sa kaligayahan. Sa punto na aakalain mo, naliligaya ka sa material. At yung material, may iba't ibang level. Level ng kabutihan, kapusukan, kamangmangan. Tingnan natin, yung spiritual na nilang nasa katawan ng baboy. Nasa katawan ng baboy. Spiritual na nila lang yun, ha? Nasa loob ng katawang baboy. Kakikitaan mo ba ito, natin ito ng spiritual na katangian, punong-puno ng karunungan, wisdom, ng kaligayahang spiritual? Baboy, oink, 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 naglulublob sa tae. Hindi lang tae niya, tae pa naman, kasama niya sa kulungan. At ina-enjoy niya yung pagkain ng tae. Dumi-dumi ng katawan niya. Alright, okay. Diba? Ito yung misis ko. Misis ko magandang baboy. At ito yung mga anak ko. Pupogi. Ang cute na biik. This is my life. This is it. Ito na yun. Walang pagkaalala sa kanyang spiritual na pagkatao. Walang pagkaalala sa spiritual na mundo. Sa Diyos, wala. Kundi ito na yon. Impluensya ng modes of nature, mode of ignorance. Diba? Ganun ang taste niya sa kaligayahan. Na kondisyon, nasanay. Nasanay. Katawang
nila lang, espiritual na lang sa katawang puno. Ano lang, naka-stuck siya dun. Ganyan lang. Walang simptomas ng paggalaw, ng kamalayan na malawak. Ano lang. Katawang tao. Meron tayong katawang tao ngayon. Ang pinakamataas na katawang tao, pinakamataas na katawan, dahil meron itong pinakamataas na kamalayan. Kung saan pwede natin mamalayan, muling mamalayan ang ating espiritual na pagkatao. So, pakatandaan po natin, dito sa ating pag-iral sa mundong ito, merong 3 modes, 3 impluensya. Mode of goodness, mode of passion, and mode of ignorance. Nandito lang po yan sa paligid natin. Gumagalaw. Umuimpluwensya. Ikaw ang magdidesisyon kung ano pipiliin mo na mode, na impluwensya. Halimbawa po, ato ka, nasa katawan tao po tayo, ha? Available sa paligid natin ang mga alak, mga drugs. Pwede mong pagtripan yung maaaring ibigay sa iyo na kunwaring kaligayahan. Nasa iyo yun. Ikaw yung pipili. Okay. Available yan. Pag nag-dive ka doon, mapapailalim ka sa impluensya ng kamangmangan. Maaaring ngayon, ang impluensya mo ay kabutihan. Diba? Gusto mo katahimikan lang, tahimik na buhay, hindi maingay. Pero maaaring may dumating sa sitwasyon na may humihila sa iyo na kaibigan mo, kakilala mo na naghahandog ng ganitong material na kaligayahan. Ikaw ang pipili. Maaaring naman may naghahandog sa iyo ng kaligayahan na nasa impluensya ng mode of passion. Maaaring meron kang kaibigan na mahilig sa chicks. Okay? Mahilig sa sex. So, ayayin ka pare. Masyado ka namang good boy. Ika, sama ka sa akin. Muna tayo sa ganitong club. Meron ganitong chicks. Yeah. Mode of passion. Diba? Ang point dito, nahandyan lang sa paligid iyan. At sa totoo lang, nasa impluensya ka na niyan. Nasa impluensya na tayo niyan. Lahat ng narito sa mundo na ito, maliban sa mga nagsisikap na magmahal sa Diyos o nagmamahal na sa Diyos, sila yung libre sa ganitong impluensya. Nasa impluensya sila ng spiritual na energy. Nasa impluensya sila, sa pangangalaga sila ng spiritual na kapangyarihan. Okay? Habang gusto mong
natikman na yung yung isang bagay o isang kondisyon na merong potensyal na kaligayahan na ibibigay sa iyo. Kaligayahang material. Okay? Habang nariyan ka, nagsusuporta yan, yung gawain na yan, sa pag-akala mo na liligaya ka sa material. Okay? Tapos habang ginagawa mo yan, ma-expose ka sa iba pang material desire. Okay? Material enjoyment na ino-offer sa iyo. May nag-offer sa iyo ng material enjoyment. Okay? Meron ka ng isang desire na material, habang ipinupulpil mo na, ginagawa mo na yung material desire na yon, meron ng available na enjoyin. Habang ginagawa mo, mag-aalay na naman sa'yo, maghahandog na naman sa'yo, ma-expose ka na naman, i-expose ka na naman ng mundo sa iba pang potential na ikaw ay makakatikim ng material enjoyment. Di, nadagdagan na yung desire mo. Gagawin mo yung, magkakaroon ka ng desire, tapos gagawin mo yung desire na yun. Habang ginagawa, meron na namang, ma-expose ka naman sa iba pang enjoyment. Iba't ibang klase. Okay, maaring pababa, papalubog, papadilim, o maaring papaangat, papunta sa mode of goodness. Pababa, papunta sa mode of ignorance. So, sa matagal nating pananatili dito sa mundo na to, sa matagal nating pagsisikap na makatagpo ng kaligayahan sa mundo na ito, katakot-takot na, limpak-limpak ng material desires, yung narito sa ating puso, sa ating isipan. At habang meron tayong mga ganyan desires at ginagawa natin, lalo na tatakpan yung ating spiritual na kamalayan. Sa pangyayari na yan, di kumakapal, patuloy ang nangyayari sa atin na pagkabalot natin sa material desires, material attachment, greed, lust. Lalo tayong nalalayo sa Diyos, sa ating natural na spiritual na pag-iral. Kaya, lalo tayong nalulubog sa mundo ito. Lalo tayong natatali ni Maya sa kamangmangan, sa ilusyon, sa pagkalimot. So, napakatindi ng puwersa ng material na mundo. Sa tatlong puwersa na ito ng material na mundo, goodness, passion, ignorance, puwersa ng kabutihan, puwersa ng kapusukan, puwersa ng kamangmangan, mas makabubuti sa atin, mas pabor sa atin na tayo ay mapailalim sa impluensya ng kabutihan. Ang puwersa ng kamangmangan ay kinukumpara kung saan tayo ay mas matindi yung nakalukob sa atin, mas makapal, mas madilim. Mas makapal nakatakip sa atin na impluensya ng material. So, pinakamasamang impluensya yun na mapailalim tayo sa ganung impluensya. Pinakamasamang kondisyon yun. Makondisyon tayo sa ganung kondisyon. Doon po naman sa mode of passion, may takip. Natakpan po tayo. Makapal pa rin pero hindi ganung
kasi hindi ganun kakapal katulad nung sa mode of ignorance. Sana kung nasa ignorance tayo, maangat tayo sa passion. Dito po sa passion, mas matindi yung, mas nakikita yung ating kamalayan, merong pagpapakita ng ating kamalayan, pero yung ating kamalayan nakatuon naman sa gawain, fruitive action, sa mga gawain na magbibigay sa atin ng material na kaligayahan. Kumbaga, gusto na natin gawin isang bagay na ito kasi may kapalit yan na mag-enjoy tayo ng material. So yung ating kamalayan, na ituon natin sa material enjoyment. Okay? Gising pero abalang-abala sa paghahanap ng material enjoyment. Pagtikim ng material enjoyment, abalang-abala din sa paghahanap ng material enjoyment. Yun po yung mode of passion. Mapusok. Okay? Nag-aalab yung kagustuhan na mag-enjoy ng material. So, mas maganda yung mode of passion kaysa sa mode of ignorance. Okay? Ngayon po, sa mode of goodness, may takip pa rin po, pero mas manipis. Ito na yung pinakamanipis na takip sa atin na impluensya ng material. Okay po. At dito sa kalagayan ng goodness, mas matindi yung kamalayan at yung kanyang kamalayan ay nakatuon naman sa simple lang na kapaligiran, tahimik, okay, hindi maingay. At ang kanyang sitwasyon ay ang ini-enjoy niya yung katahimikan, yung walang stress. Okay? So, nakukondisyon pa rin siya ganung sitwasyon. Okay? At iniisip na ito na yung buhay. Okay? Pero ang kalamangan ng mode of goodness dito sa dalawang mababang modes ay doon po sa mode of goodness, andun yung chance natin na makadevelop ng tunay na karunungan. Hindi lang karunungang material, kundi karunungang espiritual. Base po yan sa magiging disarmo. Okay? So sa Bhagavad Gita po, sa chapter 14 pa rin po, kasi po ang chapter 14 ay ang chapter sa Bhagavad Gita kung saan tinatala yung three modes of material nature. So sa chapter 14, verse 17, sabi po rito, from the mode of goodness, real knowledge develops. From the mode of passion, greed develops. And from the mode of ignorance, develop foolishness, madness, and illusion. So mula sa impluensya o puwersa ng kabutihan, tunay na karunungan ang maaring yumabong o ma-develop. Mula naman sa puwersa ng kapusukan, yung pagiging mapaghangad, matakaw, ang makukultivate, malilinang. Okay? Doon naman sa puwersa ng kamangmangan, ang malilinang dito ay kahangalan, kabaliwan, at ilusyon, kamangmangan, pagkalimot. Okay? Kadiliman. Okay? So, kung tayo po ay may pangunawa dito sa puwersa na ito na gumagalaw sa mundo na ito, ang pinaka po mabuti natin gawin ay mapunta tayo sa puwersa ng kabutihan. Okay? Dahil po dito ay handon yung malaking tsansa na malinang po natin yung spiritual knowledge. Sa kalagayan po, sa kondisyon ng goodness, ang isang tao ay mas nakakatikim ng kaligayahan.
Doon po sa passion, puro po miseries yung matitikman niya. Kabiguan. Iniisip po niya na liligaya sa material pero mabibigo po siya. Kahit ano po ang gawin niyang subok, hindi siya liligaya. At dahil po sa mode of passion, dahil sa pagsubok na makatagpo ng tunay na kaligayahan, kung ano na ng pagkakamali o kasalanan yung magagawa niya. Okay po. So po sa mode of goodness, nasabi po na nakukondisyon ang tao na nasa mode of goodness sa kaligayahan. Nasasarapan siya dun. Okay. Material na kaligayahan, kung saan tahimik, okay, payapa, walang stress. Maligaya yung sitwasyon na to kasi sinasabi sa paliwanag ng spiritual master na masaya yung mga tao sa mode of goodness kasi hindi sila gaanong makasalanan. Okay? Kakonti. Mas bawas yung kanilang kasalanan. Kaya mas makakatim sila ng sense of happiness. Okay? Pero hindi pa nasa-impluwensya pa rin siya ng material. Kasi po, wala pa siyang kamalayan na spiritual sa sa ganitong kalagayan ng mode of goodness, mode of material goodness. Pero andun po yung chance na karoon po siya ng spiritual na pangunawa at pagganap sa kanyang spiritual na buhay. Andun yung napalaking potensyal. Wala po dun sa mode of passion and mode of goodness. So, pinapaliwanag itong three modes of material nature para kung ikaw ay may ambisyon na maging tagumpay sa self-realization, okay, kailangan maging aware ka sa mga puwersa na ito na narito sa material world. Paano? At malaman natin kung paano tayo ay libre, makakaiwas sa impluensya na ito ng mga modes of nature. Okay. At kung merong modes of nature na meron tayong nadarama, namamalayan, okay, ang modes of nature po ay umaaksyon. Okay? Ang mensahe po niyan ay mapipick up natin sa pamagitan ng ating katawan, ng ating isipan. Material po ang ating katawan, material yung ating isipan. Andiyan po yung mga puwersa ng mga modes na ito sa ating katawan. At yan po, ikaw na nasa loob ng katawan mo na yan, ikaw ang makakakita niyan. Ikaw ang magkakaroon ng kamalayan dyan. At sa tulong ng proseso ng meditation, okay, kung gagawin lang po natin yung proseso ng mantra meditation. Ang mantra meditation po ay ang paglalagay po ng ating sarili, ng ating kamalayan sa impluensya ng espiritual. Yun po yung mantra. Sa tulong po na impluensya ng mantra, ng mga transcendental sounds, mahuhugasan po tayo sa impluensya ng material. Tanging sa sitwasyon lamang kung saan tayo ay nahimasmasan, hugasan sa impluensya ng material, natin mapapansin na heto na yung impluensya ng material modes. Hinihila ako. Inaakay ako. Iniimpluensyahan ako. Hindi ko dapat itong pagbigyan. Huwag akong bumigay dito. Spiritual akong nilalang at ang dapat kong
Ang dapat kong paglagyan na impluensya ay impluensya ng devotion sa Diyos. Tayo po ay spiritual na nilalang. Ang natural po nating buhay ay maglingkod sa Diyos, magsilbi sa Diyos, alalahanin yung Diyos. Ang impluensya po ng modes of ignorance ay hilahin tayo sa katamaran. Hilahin tayo sa tulog. Hilahin tayo sa pagkalimot. Kawalan ng kamalayan. Ay, paano po natin magagawa yung ating devotion sa Diyos bilang isang spiritual na lang? Kung padadala tayo sa dikta ng modes of ignorance na yan, maramdaman natin sa kapamagitan ng ating katawan sa ating isipan. Diba? Hindi. So, pwede, hindi pwede. May gagawin pa ako. Masarap man matulog hanggang 10:00 ng umaga. Hindi. Aga akong gigising kasi may gagawin akong serbisyo. Ay gawain para sa Supreme Person. Kaya meron namang impluensya ng passion, modo passion, puwersa ng kapusukan. Kung saan hinihila ka ng katawan mo, ng senses mo, ng isipan mo na punta ka doon para mag-enjoy ka ng ganitong enjoyment. Diba? Halimbawa, ako ay may pumuntahang isang lugar kung saan ako ay may tuturuan ng meditation class. Habang ako ay bumibiyahe, okay, naglalakad, meron diyang advertisement. Okay, tikman mo to. Masarap to. Ano man yan? Okay. Ano mang klaseng enjoyment? Tikman mo to, hinihila ka, tinutokso ka. Diba? Kaliwat kanan. Kasi taas pa sa ilalim. Sa paligid mo. Okay. Pare, lika dito. Okay. Pero ikaw, aware ka, ito ang mode of mode of passion. Nag-offer sa akin ng material enjoyment. No, wag. Diba? May gagawin akong serbisyo. May gagawin akong spiritual na gawain. Okay? Mode of passion. Mode of goodness naman, makukondisyon ka sa relax lang, payapa. Ba't ako pupunta dyan? Papagod pa ko dyan. Diba? Traffic. Kaya mainit. Gaga. Dito na lang ako sa bahay. Relax lang. Walang stress. Malamig. Okay? So, sa isang tao na merong nabiyayaan ng mas mataas na kamalayan, na makita niya itong iba't ibang impluensya na ito, hindi siya patatangay. So dito makita natin na maski yung mode of goodness, kung saan ang isang tao ay matatali, makukondisyon. Kasi tahimik, walang stress, di ba? Walang gaano ibibigay na sakit kasi mode of goodness, may healthy yung kinakain, nag-exercise. Mode of goodness. Pero still, magiging sagabal yan. Magsisilbing sagabal yan kung hindi mo alam yung aktual mong gampanin sa buhay bilang isang spiritual na nilalang tagapagsilbi ng Diyos. Diba? So, napaka makapangyarihan ang hila, ang hatak ng tatlong modes of nature na ito na pwedeng mag-mix-mix. Okay? Nagmi-mix po yan. Hindi purong 100% goodness, 100% passion, 100% ignorance. Pwedeng
80% goodness, 10% passion, 10% ignorance. O kaya 70% goodness, 25% ignorance, 5% passion. O kaya 10% goodness, 90% passion, 10% goodness, 85% passion, 5% ignorance. So, lagana po yan sa mundo na ito. Okay? At ang puwersa niyan, ginagamit ng material nature, itong katawan na to, yung isipan natin na to, para tayo ay impluensyahan. So, ini-educate po tayo ng Vedic scripture, ini-educate po tayo ng spiritual master tungkol sa bagay na ito, sa impluensya na ito, na meron dito sa mundo na ito, paano nagtatrabaho itong mundo na ito, paano ito nagfa-function. Para tayo ay matutuhan natin paano tayo ay makawala sa puwersa na ito na napakalakas, na tanging Diyos lamang ang makakatulong sa atin. Tuloy po natin ang ating pagtalakay tungkol sa topic na ito ng material modes of nature. Goodness, passion, ignorance. Susunod pa po nating pagkikita. Malalim po ito, malawak. Ay po. Lagi-lagi po, matindi po ang aking paghikayat sa inyo na gawin niyo po yung proseso ng mantra meditation. Kasi po, sa tulong po nito, ay mababawasan yung nakatakip sa atin na impluensya ng kamangmangan, passion, goodness, goodness, material passion, material ignorance. At kung mapupurify po tayo sa impluensya ng material nature, mas madali po natin maintindihan yung pagpapaliwanag sa atin ng spiritual master at ng Vedic scripture, ng anumang scripture. So, maraming pong salamat. Tsaga-tsaga lang po tayo. Sa pag-awit po natin ng mga banal na pangalan, maging mapagkumbaba tayo na makita sana natin na kailangan natin ng tulong ng kapangyarihang espiritual para po tayo ay makawala sa kapangyarihang material. Ang pag-awit po natin, pag-engage po natin sa mantra meditation, itong ating ginagawang kirtan, ito po ay paghingi ng saklolo sa kapangyarihang espiritual nang tayo ay makawala sa kapangyarihan ng material. So, maging mapagkumbaba po tayo sa ating kalooban para po tayo nasa mood na humihingi ng saklolo. Aripo Nitai Gaur, Nitai Gaur, Aripo, Aripo Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haripo, Haripol Nitai Gaur,
Nitai Gaur Haribol, Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol. Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol, Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol. Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol, Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol. Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol, Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol. Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol, Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol. Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol, Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol. Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol, Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol, Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol. Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol, Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol. Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol, Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol. Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol, Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol. Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol, Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol.
Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Haribol. Thank you very much. Haribol. Namaste. Krishna.